Anong mangyayari kung mawala ang tubig? Welcome back to my channel, class! Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life at sa episode na ito, pag-uusapan natin kung ano ang mangyayari kung matuyo ang tubig sa ating mga ilog at karagatan. Isang tanong na mukhang galing sa science fiction, pero kapag pinag-isipan natin ng mabuti, makikita nating napakalaki ng papel ng tubig sa bawat aspeto ng ating buhay. Kaya halina't alamin natin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Wiron Malayo. Salamat sa suggestion mo and shoutout sa mga taga-Tarlac. Class, imagine this. Paggising ninyo bukas ng umaga, wala ng tubig sa mga ilog. Ang mga umaagos na ilog ay isa ng mahabang bitak ng tuyong lupa. Pagkatapos ay napansin ninyo na ang mga dagat at karagatan ay wala na rin. Ang dating malawak na bughaw na tanawin ay napalitan ng napakalaking tuyong kapatagan. Ang unang mawawala ay ang tirahan ng napakaraming buhay ilang. Ang mga isda, alimango, pusit, balyena, dolphin at milyon-milyong uri ng organismo sa tubig ay mawawalan ng tahanan. Marami sa kanila ay hindi mabubuhay kapag nawala ang kanilang kapaligiran. Susunod, maapektuhan ang pagkain ng tao. Maraming komunidad sa buong mundo ang umaasa sa pangingisda para sa kanilang kabuhayan at pagkain. Kapag nawala ang mga karagatan, mawawala rin ang malaking bahagi ng ating pinagkukunan ng seafood. Hindi lang yon, ang mga ilog ang nagsusuplay ng tubig sa maraming lungsod at sakahan. Kapag natuyo ang mga ito, magkakaroon ng matinding kakulangan sa tubig para sa pag-inom, pagluluto at pagtatanim. At may isa pang problema na madalas hindi naiisip ng marami. Ang karagatan ay tumutulong sa pagkontrol ng klima ng mundo. Ang tubig sa dagat ay sumisipsip ng init mula sa araw at dahan-dahang inilalabas ito. Kapag nawala ang karagatan, magiging mas matindi ang pagbabago ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng planeta. Sa madaling salita, kapag natuyo ang mga ilog at karagatan, hindi lamang tubig ang mawawala. Maaapektuhan ang pagkain, kabuhayan, klima at mismong balans ng buhay sa mundo. Pero teka muna, bago tayo tuluyang mataranta at maghanap ng bangkang pwede ng gawing flower pot, itanong natin ang susunod na mahalagang tanong. Ngayon, posible ba itong mangyari? Sa kasalukuyang kaalaman ng agham, hindi posible na basta na lamang mawala ng sabay-sabay ang lahat ng tubig sa mga ilog at karagatan ng mundo. Ang Earth ay may tinatawag na water cycle o siklo ng tubig. Ang tubig ay sumisingaw mula sa dagat, nagiging ulap, bumabagsak bilang ulan, at bumabalik muli sa mga ilog at karagatan. Ito ay isang tuloy-tuloy na proseso na nangyayari sa loob ng milyon-milyong taon. Kung tutuusin, humigit kumulang 71% ng ibabaw ng ating planeta ay natatakpan ng tubig. Napakalaki ng dami nito, kaya hindi basta-basta mauubos. Gayunpaman, may mga bahagi ng mundo kung saan tunay na natutuyo ang mga ilog at lawa. Isang halimbawa ang Aral Sea sa gitnang Asya. Dati itong isa sa pinakamalalaking lawa sa mundo, ngunit lumiit ng husto dahil sa maling paggamit ng tubig para sa agrikultura. Meron ding mga ilog na bumababa ang level ng tubig dahil sa matinding tagtuyot, sobrang paggamit ng tubig at pagbabago ng klima. Kaya kahit hindi realistic na mawala ang lahat ng karagatan sa buong mundo,
posible pa ring magkaroon ng seryosong kakulangan ng tubig sa maraming lugar kung hindi ito maaalagaan. At dito, pumapasok ang isang usaping madalas nating marinig sa balita. Ngunit minsan ay hindi natin lubos na nauunawaan. Ang global warming ay tumutukoy sa unti-unting pagtaas ng average na temperatura ng mundo dahil sa pagdami ng greenhouse gases sa atmosphere. Kapag umiinit ang mundo, mas mabilis ang pagsingaw ng tubig mula sa lupa, ilog at lawa. Nagiging mas madalas din ang matitinding tagtuyot sa ilang rehiyon. May mga lugar na nakararanas ng mas kaunting ulan kaysa dati. Dahil dito, bumababa ang level ng mga reservoir at ilog na pinagkukunan ng tubig ng mga komunidad. Nakaapekto rin ito sa mga glacier o malalaking tipak ng yelo sa kabundukan. Kapag natunaw ang mga ito, pansamantalang nadadagdagan ng tubig sa mga ilog. Ngunit kapag lumiit ng husto ang glacier, mababawasan din ang supply ng tubig sa hinaharap. May isa pang nakakagulat na epekto. Habang umiinit ang karagatan, naapektuhan ng mga coral reef. Ang coral reefs ay tahanan ng maraming uri ng lamang dagat. Kapag nasira ang mga ito, nababawasan ang biodiversity o pagkakaiba-iba ng mga nabubuhay na organismo sa dagat. Kaya kahit hindi natutuyo ang buong karagatan, maaari pa rin itong makaranas ng mga pagbabagong nakaaapekto sa mga hayop, halaman at tao. Sa pagtatapos ng ating episode, hindi basta-basta matutuyo ang lahat ng ilog at karagatan sa mundo dahil sa tuloy-tuloy na water cycle ng Earth. Ngunit posible pa ring magkaroon ng matinding kakulangan sa tubig sa ilang lugar dahil sa tagtuyot, sobrang paggamit ng tubig at epekto ng global warming. Kapag nangyari ito, maapektuhan ang ating pagkain, supply ng tubig, kabuhayan, at maging ang mga hayop at halaman na umaasa rito. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang mga ilog at karagatan sa pagpapanatili ng buhay at balanse ng kalikasan. Kaya class, habang may tubig pa sa ating paligid, responsibilidad nating gamitin at pangalagaan ito ng maayos.